Mahirap talaga ang buhay ng mga tao na naapektuhan ng malakas na bagyo at baha. Hindi alam kung paano sila muling makakabangon sa kanilang buhay. Ikaw, naranasan mo na bang malugmok ng dahil sa bagyo at baha? Kung ganon mga kahuanatels, tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Para kay Simon, ito ay mga luhang hindi na idasal ng kanyang mga mata sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat patak sa kanyang pinagtagpi-tagping bubong, tila may bumubulong na nakaraan. Isang nakaraang puno ng pait, pangungulila at sugat na tumatangging maghilom. 30 taon na ang nakakalipas, ngunit ang boses ni Angelita ay tila sariwa pa rin sa pandinig ni Simon. Hindi ko na kaya, Simon. Hindi tayo mabubuhay sa pangangalakal mo ng basura. Pagod na akong maging mahirap. Pero, Angelita, pagsusumamo ni Simon noon habang hawak ang kanyang kariton. Ginagawa ko ang lahat. Kunting tiis lang. Lalaki rin si Patricia at giginhawa tayo. Tiis? Ilang taon pa? Ayoko lumaki ang anak ko sa amoy ng nabubulok na basura. Huling hirit ni Angelita bago tuluyang tumalikod. Dala ang sanggol na si Patricia. Mula noon, ang mundo ni Simon ay tumigil sa pag-inog. Ang dati masayang tahanan ay naging isang malamig na kulungan ng kalungkutan. Ang kanyang tanging mga kausap ay ang mga daga sa sulok ng kanyang barong-barong. Oh, ito ang tirang pandesal. Wika ni Simon sa isang maliit na dagang sumisilip sa ilalim ng kanyang higa ang karton. Kumain ka na. Buti ka pa. Hindi mo ako iniwan dahil lang sa amoy ko. Ang mga kapitbahay ni Simon ay walang ibang ginawa kundi kutsain siya. Hoy, Simon, huwag kang masyadong malapit. Baka mahawa kami ng malas mo. Sigaw ng isang lalaki habang nagtatawanan ng iba. Pasensya na ho. Tanging sagot ni Simon. Nakayuko at patuloy sa paghalukay sa tambak ng basura. Sa loob-loob niya, sumang-ayon siya sa kanila. Wala siyang kwenta. Isang basura sa gitna ng lipunan. Sa edad na 60, naramdaman ni Simon ang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Nagdesisyon siyang lisanin ang bayan ng San Roque. Gusto ko ng katahimikan. Bulong niya sa sarili habang bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng iilang damit. Lumipat siya sa kabilang bayan. Umaasang sa gitna ng mga estranghero ay makakahanap siya ng bagong simula. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagsubok sa kanya. Isang hapon, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang kulay ng langit ay naging abo. Tila nagbabadya ng isang malaking trahedya. Nagsimula ang pagbuhos ng ulan at tila walang katapusan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kalsada ay naging ilog. Magsilikas na kayo! Tataas na ang tubig! Sigaw ng mga tanod sa labas. Nakatitig lang si Simon sa bintana ng kanyang maliit na dampa. Bakit pa ako lilikas? Tanong niya sa sarili. Wala namang naghihintay sa akin. Kung kukunin ako ng baha, baka ito na ang paraan para matapos ang lahat. Habang ang mga tao ay nagkukumahog sa pagtakbo, bitbit ang kanilang mga kagamitan. Si Simon ay nanatiling nakaupo. Ang tubig ay mabilis na umakyat sa kanyang tuhod hanggang sa baywang. Ang rumaragasang agos ay nagsimulang sumira sa mga estruktura sa paligid. Patawad, Patricia. Patawad, Angelita. Pikit matang sambit ni Simon. Handa na siyang magpaanod. Handa na siyang mawala. Ngunit sa gitna ng ingay ng hangin at ragasan ng tubig,
Isang matinis na tinig ang bumasag sa kanyang katahimikan. Tulong! Parang awa niyo na! Tulong! Napamulat si Simon sa di kalayuan sa isang malaking bahay na yari sa bato, ngunit unti-unti nang nilalamon ng tubig. May isang babaeng nakadungaw sa ikalawang palapag. May yakap-yakap siyang sanggol. Ang bata, bulong ni Simon. Tila may kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na puso. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa bata. Kahit mahina ang tuhod at kumikirot ang mga kasukasuhan, lumusong si Simon sa malalim na baha. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. May mga yero at sanga ng puno na tumatama sa kanyang balikat. Nag-iiwan ng mga sariwang sugat, ngunit hindi siya tumigil. Huwag kayong tatalon, parating na ako, sigaw ni Simon. Ang boses na dati pabulong lang ay naging dumadagundong sa gitna ng ulan. Nang makarating siya sa bahay, ang tubig ay hanggang dibdib na niya. Gamit ang isang lumang lubid na nakasabit sa gilid, pilit siyang umakyat. Sa bawat hila, iniisip niya ang anak na nawala sa kanya. Sa isip niya, hindi ito isang estranghero. Ito ang pagkakataon niyang bumawi sa mundo. Ibigay mo sa akin ang bata, utos ni Simon nang makalapit sa babae. Sino po kayo? Maraming salamat po. Umiiyak na sabi ng babae habang dahan-dahang iniaabot ang sanggol na nakabalot sa makapal na kumot. Huwag na tayong mag-usap. Kailangang makapunta tayo sa mas mataas na lugar. Kumapit ka sa akin, iha. Matapos ang ilang oras na pakikipagsapalaran sa tubig, sa wakas ay narating nila ang isang evacuation center sa itaas ng burol. Pagod na pagod si Simon. Ang kanyang mga sugat ay mahapdi dahil sa maruming tubig. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang ligtas ang mag-ina. Habang nakaupo sa isang sulok at nanginginig sa ginaw, nilapitan siya ng babaeng kanyang iniligtas. Malinis na ito at ang bata ay payapang natutulog sa kanyang bisig. Maraming salamat po talaga, tatay. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na po kami ng anak ko. Ano po ba ang pangalan niyo? Tanong ng babae. May halong paggalang at paghanga. Tumingin si Simon sa malayo bago sumagot. Simon. Simon lang ang itawag mo sa akin, iha. Bahagyang natigilan ng babae. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Simon? Alam niyo po ba, kapangalan niyo po ang tatay ko? Talaga? Nasaan naman ang tatay mo? Tanong ni Simon. Hindi tinititigan ng babae. Sabi po ni Mama, matagal na po siyang pumanaw. Sabi niya, noong sanggol pa lamang daw po ako. Iniwan na daw po kami ni Papa dahil hindi niya daw po kami kayang buhayin. At sa kalaunan ay nabalitaan naming pumanaw na daw po siya ng dahil sa hirap. Patricia nga po pala ang pangalan ko. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Simon. Dahan-dahan niyang nilingon ng babae. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, kamukhang kamukha ng babaeng minahal niya noon. Patricia, panginginig ng boses ni Simon. Sino? Sino ang nanay mo? Angelita po ang pangalan ni Mama, sagot ni Patricia. Bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Pero pumanaw na po siya, 5 taon na po ang nakakalipas. Nalaglag ang balikat ni Simon. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, ituluyan ng umagos. Nakikihalo sa mga patak ng ulan sa kanyang muka. Patricia, anak ko. Hikbi ni Simon. Ano po? Ano pong sinasabi niyo? Gulat na tanong ni Patricia. Ako si Simon, ang tatay mo. Ang asawa ni Angelita. Hindi ako pumanaw, Patricia. Hindi ko kayo iniwan. Kayo ang umalis. Pero hindi ko kayo hinabol dahil naniwala ako na mas sasaya kayo kung wala ako.
Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan ng mag-ama. Doon, sa gitna ng ingay ng mga lumikas, nabuksan ang mga lihim ng nakaraan. Nalaman ni Patricia na nagsisinungaling ang kanyang ina upang hindi na nito hanapin ang ama na itinuturing nitong pabigat. Lagi po niyang sinasabi na wala kang kwenta, Papa. Umiiyak na sabi ni Patricia habang yakap ang kanyang ama sa unang pagkakataon matapos ang 3 dekada. Pero mali siya. Ikaw ang nagligtas sa amin ngayon. Ikaw ang bayani ko. Patawarin mo ko, anak. Kung naging masipag lang sana ako. Kung naging mayaman lang sana ako. Pagsisisi ni Simon. Hindi po kailangan ng yaman para maging ama, Papa. Ang mahalaga ay narito ka na po. Lumipas ang baha at kasabay nito ang pag-anod ng puot at kawalang pag-asa sa puso ni Simon. Dinala siya ni Patricia sa kanyang tahanan. Isang malaking bahay na bunga ng pagsisikap ni Patricia bilang isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na amoy basura si Simon. Amoy pamilya na siya. Isang araw, dinala ni Patricia si Simon sa libingan ni Angelita. Angelita, bulong ni Simon habang inilalagay ang puting rosas sa ibabaw ng puntod. Pinatawad na kita. Salamat sa pagpapalaki ng maayos sa ating anak. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang magbabantay sa kanya at sa apo natin. Ngayon, sa edad na mahigit 6 na po, hindi na mga daga ang kausap ni Simon. Tuwing umaga, ang naririnig sa kanilang hardin ay ang halakhak ng kanyang apo at ang mga kwento ni Simon tungkol sa pag-asa. Lolo, bakit po kailangang umulan? Tanong ng kanyang apo habang nakatingin sa ulap. Ngumiti si Simon. Niyakap ang bata ng mahigpit at tumingin sa langit na ngayon ay maliwanag na. Dahil ang ulan, apo, ay paraan ng langit para linisin ang mga sugat ng lupa. At pagkatapos ng ulan, laging may bahagharing na nagpapaalala sa atin na kahit gaano kadilim ang mundo, laging may pag-asang darating. Ang mga inosenteng mata ng kanyang apo, nakita ni Simon ang halaga na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya basura, hindi siya walang kwenta. Siya ay isang ama, isang lolo, at isang taong muling binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay ng may saysay. Ang bagyo ay lumipas na at sa wakas, si Simon ay nakauwi na rin sa tunay niyang tahanan, sa piling ng mga nagmamahal sa kanya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.